Nag-sorry naman ako Ani Nancy na tumingin sa akin. Pero naiinis pa rin ako sa iyo, Nancy. Kung sana nagsalita ka kaagad, hindi ako mapapahiya. Grabe ang kahihiyang inabot ko kahapon Masakit kayong mapagbintang ang magnanakaw. Sorry na talaga. Alam ko namang may mali ako. Bumuntong hininga ako at umikot ang mata. Itinuon ko na lang ang pansin ko sa mga customer. Napamura ako at agad ako napapreno nang may humarang na 3 itim na sasakyan sa harapan ko. Mabuti na lang at nakapreno din agad ako. Gayon din ang mga sasakyan na lula nila Pancho sa likuran kaya hindi sila bumangga sa akin. Napakunot ang noo ko nang magsibabaan ng ilang mga lalaki sa 3 sasakyan. Halatang armado sila. Ang huling bumaba ay si Don Facundo na matalim ang tingin sa sasakyan ko. Ngumisi ako. Nakalabas na pala ang matanda. Expected ko na iyon. Nakita kong bumaba sila Pancho. Tinutukan sila ng baril ng mga lalaking kasama ni Don Facundo. Hindi rin sila nagpatalo at nakipagtutukan din ng mga baril. Kinuha ko sa compartment ang baril kong lisensyado at isinuksok sa bewang. Wala akong balak makipagpalitan ng bala sa kanila. Delikado dahil mas marami ang bilang nila. Nasa bahagyang liblib na lugar pa kami at hindi na ito sakop ng lupain namin. Kaya malakas ang loob ng matanda na harangan ako. Bumaba na ako ng sasakyan. Don Facundo. Nakangising bati ko sa Don na matalim pa rin ang tingin sa akin. Sananyasan ko sila, nila Pancho na ibaba ang mga baril. Nag-aalangan man ay sumunod din sila. Tinapatan din niya ako ng ngisi. Akala ko bumahag ng buntot mo't ayaw mo nang bumaba. Pwede ko ba naman yun gawin? Kabastusan naman yun kung hindi ko kayo harapin. Ano hubang atin? Sananyasan ni Don Facundo ang mga tauhan niya na ibaba na rin ang mga baril. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Buena Vista, alam mong may atraso ka sa akin. Tumaas ang kilay ko. Atraso? Ano ang atraso? Painosenteng tanong ko. Nagtagis ang bagang nandun. Huwag mo kong ululin. Alam kong ikaw ang nagsumbong sa mga pulis tungkol sa pasugalan ko. Galit na sabi niya. Illegal na pasugalan. Ibig niyo kong sabihin, Don Facundo. Abay, masama ako talaga iyon. Talagang mahuhuli kayo ng mga pulis. Ngingising-ngising sabi ko. Lalo namang nanggalaiti ang matanda. Gago ka talaga. Oh, wag ko kayo magalit, Don Facundo. Quits na tayo. Boss, itumba na kaya natin to. Sabi na isang maangas niyang tauhan na mukhang kanang kamay niya. Muli niyang itinaas ang baril at itinutok sa akin. Sige, subukan mo. Itinaas na rin ni Pancho ang baril niya sa lalaki. Nagsukatan sila ng matalim na tingin. Sinanyasan ko si Pancho na ibaba na ang baril. Boss, loko to Tiningnan ko si Pancho sakalang niya ibinaba ang baril. Sinanyasan din ni Don Facundo ang tauhan niya na ibaba ang baril nito. Palalampasin kita ngayong araw na ito. Raymond Buenavista, may araw ka rin sa akin. Pagbabanta niya, bumuntong hininga ko. Hanggang kailan ba kayo magagalit sa akin? Dahil lang sa hindi ko kayo sinuportahan noong huling eleksyon? Nagkakaganyan na kayo? Hindi kayo ang Don Facundo na nakilala ko. Dahil trinidor mo ko. May hinanakit na sabi niya. Ang kislap ng mga mata niya'y punong-puno ng puot, galit at lungkot. Hindi ko kayo trinidor, Don Facundo. Pinili ko lang ang taong mas may malasakit sa mga kababayan natin. At ako, walang malasakit? Ganun ba? Masyado ka naman yata mapanghusga, Raymond. Sa mga illegal niyong negosyo, masasabi bang may malasakit kayo sa mga kababayan natin? Pinapahamak niyo lang ho sila. Tila napatid na ang pising niya, tinutukan na ako ng baril. Galit na galit ang mukha niyang namumula na. Sige, putok niyo. Nang lalong maging masama ang tingin sa inyo ng mga kababayan natin at tuluyan na nila kayong layuan. Ilang sandaling nakatutok sa akin ang baril niya. Nanginginig pa ang kamay niya sa galit pero maya-maya lang ay ibinaba niya ang baril at nagmura. Inutusan niya ang mga tauhan na bumalik na sa sakyan, sabay sibat ng alis. Akala ko talaga mapapalaban na tayo. Nanervyos ako dun sabi ni Arnel na napahimas sa dibdib. Inom ka kasi ng inom ng kape kaya nanenervyos ka. Sabi ni Pancho at ibinalik na sa pagkakasukbit sa bewang ang baril. Pero ang tapang mo, Pancho Di ka man lang natakot sa mga yun. Puri ni Omar kay Pancho. Bakit ako matatakot? Tungkulin ko ang protektahan sa boss.
Napangis ako tinapik sa balikat si Pancho. Mahigit 10 taon ko na siyang tauhan at masasabi kong loyal talaga siya sa akin at hindi natatakot humarap sa bala. May bonus ka sa akin mamaya. Sabi ko at bumalik na sa sasakyan. Naghihiyawan naman silang tatlo. Bumalik na kayo sa sasakyan. Alis na tayo. Yes, boss. Basta, kung hindi ka sigurado, magtatanong ka para hindi ka magkamali, okay? Paalala ko sa bagong trainee na si Blessy. Sige, tatandaan ko iyan. Sinulat na niya sa report sheet ang inventory namin. Pang-4 na araw na niyang training. Mabilis naman siyang matuto kaya siguradong mareregular siya. Jenny, tawag ka sa HR department. Nilingon ko si Kuya Emil. Bakit daw, kuya? Nagtatakang tanong ko. Hindi ko alam. Tumawag si Ma'am Len. Pumunta ka raw sa HR department. Lalit, ikaw na muna mag-assist kay Blessy. Kinabahan naman ako. Bakit kaya? May nagawa ba ako? Nag-excuse muna ako sa mga kasamahan ko at lumabas na ng store. Dumiretso ako sa building kung nasaan ang HR department. Kabado 20 ako habang binabasa ni Ma'am Len ang resume ko. May trauma na yata ako dito sa HR department dahil yung huling punta ko dito ay grabing kahihiyan ang inabot ko. Kaya hindi talaga may iwasang kabahan ako ng ganito. Ma'am, bakit niyo po ako pinatawag? Hindi na nakatiis na tanong ko. Pumuntong hininga siya at tumingin sa akin. Natapos mo ba ang 2 taon mo sa kolehiyo? Opo, ma'am. Magta-3rd year na po ako dapat ngayong pasukan. Lalo tuloy ako na-curious sa tanong niya. Tumangutango siya at niligpit na ang resume ko. Tumingin siya sa akin at ini-adjust ang salaming suot. Anyway, ikaw na muna magiging secretary ni boss pansamantala. Po? Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Magiging secretary po ako ni Boss Raymond pansamantala? Bakit po? Takang tanong ko. May pagtutol din sa loob ko. Nakaliban secretary niyang si Maricel dahil malapit ng mga anak. 1 linggo na nga siyang hindi nakakapasok dahil hirap ng kumilos. Nangangailangan na agad ng kapalit niya. Pansamantala dahil nahihirapan na rin si boss. Paliwanag ni Ma'am Len. Pero bakit po ako, Mom? Di po ako tapos ng kolehiyo. Pero pasok ka naman sa criteria. Saka si boss mismo nag-request sa'yo. Namilog lalo ang mata ko sa sinabi ni Ma'am Len. Po? Si bossing mismo nag-request sa akin? Oo, kaya mag-ready ka na. Pero Mom, baka hindi ko pumagampanan niyan. Ayoko maging sekretary ni Tanda. Baka lagi lang kami mag-away. Madali lang naman ang gagawin mo. Sabi ni boss, siya na doong bahala sa iyo kaya pumunta ka na sa opisina niya. Nalaglag ang pangako. Agad-agad po, ma'am? Yes. Kailangan ka niya asap. Kaya umakyat ka na bago pa mag-init ang ulo niya. Hinihintay ka na niya sa taas. Wala na akong nagawa, kundi tumayo sa upuan at parang robot na lumabas na ng opisina ng HR. Pagiging secretary daw ako ni Boss Raymond pansamantala. Parang hindi ako makapaniwala. Bakit ako? Ayoko. Parang gusto ko magpapadyak sa inis habang naglalakad sa hallway. Kung wala nga lang mga taong dumadaan at walang CCTV, paglulupasay talaga ako. At talagang na-request pa niyang ako maging secretary niya. Inis na kumabot ako sa ulo. Jenny, nalingon ko si Kuya Pancho na tinawag ako. Kasama niya si Kuya Omar at Kuya Arnel. Lagi naman silang magkakasamang 3. Kanina ko pa hinihintay ni boss sa taas. Ngumuso ako. Ito na nga, papunta na. At naman. Kanina ka pa nga hinihintay. Halika na. Sumunod na ako sa kanila at sumakay na kami sa elevator. Ay, sa wakas, may secretary na. Hindi na malalait ni boss ang sulat ko. Sabi ni Kuya Omar. Oo nga, hindi na rin ako makukulta sa sunod-sunod na tawag. Ani, Kuya Omar. Puro kayo reklamo. Kaya kayo napapagalitan ni boss eh. Bera na naman ni Kuya Pancho sa 2. Mahirap naman kasi eh. High school lang natapos ko. Pasang awa pa nga eh. Tapos pagsusulatin ako ni bossing. Tapos lalaitan niya sulat ko. Mukha naman kasing kinahig ng manok ang sulat mo. Natatawang sabi ni Kuya Arnel. Mukhang sila naging pansamantalang secretary ni Boss Raymond. Huwag kayo mag-alala. Nandito na si Jenny kaya hindi na natin trabaho iyon. Nakangising sabi ni Kuya Pancho at tumingin sa akin. Bakit kasi ako pa? Marami na maiba dyan na pwede. Reklamo ko. Huwag ka sa amin magreklamo. Doon ka kay boss magreklamo. Pero kung ako sa'yo, huwag mo munang sabayan si boss. Mainit ang ulo nun ngayon.
Kinabahan tuloy ako sa sinabi ni Kuya Pancho. Parang gusto ko wag nang tumuloy. Nakakatakot pa naman ang itsura ni boss kapag mainit ang ulo't galit. Pero hindi ako pwedeng hindi tumuloy. Lalo siyang magagalit. Pagpasok namin sa opisina, inaabutan namin sa boss Raymond na may kausap sa cellphone. Mukhang kliyente iyon. Sumulyap siya sa akin at iminuwasta ang kamay sa couch. Umupo naman ako at inintay siyang matapos sa pakikipag-usap. Ang tatlo naman ay pumwesto sa coffee table na may mga nakakalat na mga papel. Sinasamsam nila iyon ayon sa pagkakasunod-sunod. Hindi ko naman mapigilang humanga sa paraan ng pakikipag-usap ni Boss Raymond. Professional na professional ang dating niya. Dire-diretso siyang magsalita at hindi nauutal. Nakaka-intimidate talaga ang malaki niyang boses. Seryosong-seryoso pa ang mukha niya. Thanks, Mr. Zhao. Have a nice day. Ibinaba na ni Boss Raymond ang cellphone at salubong ang kilay na tumingin sa akin. Bakit ngayon ka lang? Lumulok ako tumikim. Kagagaling ko lang ng HR. Ano, bossing? Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Baka pwedeng iba na lang ang kunin yung secretary. Ano? Paghahanapin mo pa ako ng iba? Kailangan na kailangan ko ngayon ng secretary. Kaya ikaw na. Huwag kang mag-alala. Ako magtuturo ng mga gagawin mo. Binuksan niya ang drawer ng desk niya at may inilabas na mga papel. Tumayo siya at lumapit sa akin. Iniabot niya sa akin ang mga papel na hawak niya. Anong gagawin ko dito? Gawan mo ng report iyan tapos ibigay mo sa akin agad. Inabot niya sa akin ang isang cellphone. Sagutin mo ang lahat ng tatawag dyan at sa mga gusto pumunta dito para makapag-usap sa akin, by appointment ka mo. Naintindihan mo? Sunod-sunod akong tumango. Good. May kinuha siyang isang notepad sa coffee table at ibinigay sa akin. Ito ang schedule ko ngayong araw at bukas. Napangiwi ako na makita ang sulat sa notepad. Parang sulat ng doktor. Mukhang si Kuya Omar ang nagsulat nito. Mag-iinit nga talagang ulo ni Boss Raymond kapag ganito. Bumuntong hininga ako habang pinagmamasta ng mga hawak ko. No choice na ako. Ito na ang trabaho ko ngayon. Tumayo na ako sa couch para lumabas at maumpisahan ang trabaho. Saan ka pupunta? Takang tanong ni Boss Raymond. Sa labas. Nandun ang desk ng secretary mo, di ba? Dito ko sa loob ng office. Dito ko magtatrabaho para maalalayan kita. Kayong tatlo, lumabas na kayo at ipasok nyo yung desk ni Marisol dito sa loob. Yes, boss. Lumabas na ang tatlo at maya-maya lang ipinapasok na nila ang desk ng secretary ni Boss Raymond, pati na swivel chair. Ipinuwesto nila iyon malapit sa pinto gaya ng utos ng hari. Lumapit naman ako sa desk at doon na pumuwesto. Nag-excuse naman ang tatlo kay Boss Raymond at lumabas na. Inumpisahan ko naman ang trabaho. Madali lang naman pala ang gagawin. Yun nga lang nakakataranta kapag may tumatawag. Hindi ko naman yun pwedeng baliwalain at kailangan sagutin. Matyaga naman akong tinuturuan ni Boss Raymond kapag may tanong ako. Yun nga lang, naiilang ako kapag medyo madikit siya sa akin tapos kaming dalawa lang dito sa opisina niya. Totoo, girl? Secretary ka na ni Boss? Tanong ni Lolit nang bumalik ako sa store kinahapunan. Nagliligpit na ang mga boy at nagsasara na. Pansamantala lang, naglib kasi yung secretary niya na si Ate Maricel dahil manganganak na. Sabi ko habang nagsusuklay. Antaray, promoted agad? Ani Chinchin. Promoted ka dyan. Pansamantala lang iyon, no? Kapag nakabalik na si Ate Maricel, babalik din ako dito. Mas gusto ko pa nga dito sa tindahan. Maraming ginagawa ang secretary. Sabay-sabay pa kung minsan. Reklamo ko. Pero at least, madadagdagan ang sahod mo. Sana nga. Nagpaalam na kami sa isa't isa. Nilapitan ko na si Carlo na nasa labas at naghihintay sa akin. Nalaman din niya na temporary secretary ako ni Boss Raymond. Tuwang-tuwa siya. Kung siya natutuwa, ako hindi. Talaga anak? Secretary ka na? Ang galing naman ng anak ko. Tuwang sabi ni tatay sa gitna ng hapunan namin. Nalunok ko muna ang pagkain. Pansamantala lang iyon, tay. Habang nakalib yung secretary niya. Dapat galingan mo pa, bunso. Malay mo tumaas pa ang pwesto mo. Sabi ni Kuya Joel. Natawa naman ako sa sinabi ni Kuya Joel. Kuya talaga, ano naman magiging pwesto ko? Aba, malay mo maging presidente ka dun. Ani Kuya Joel sabay tawa. Tumawa na lang din kami ni tatay. Basta anak, pagbutihin mo lang ang trabaho mo. Mabait naman yan si Raymond. Sumunod ka lang na maayos sa utos niya. Ngumuso ako at tumango. Opo, tay. Pambihira ka naman, iho. Kung hindi ko pa tinanong si Pancho, hindi ko malalaman na hinarangan kayo sa daan ni Facundo.
nung isang araw at tinutukan ng baril. Galit na sabi ni Lolo Mati nang ipatawag niya ako dito sa library office. Napakamot naman ako sa ulo. May pagkamadaldal talaga itong si Pancho. Ayoko lang mag-alala kayo, Lo. Hindi mo may iwasan mag-alala ako. Apo kita. Lang niya talagang Facundo na yan. Naghahanap talaga ng away ang tarantado. Wala naman nangyari sa amin, Lo. Nagkatutukan lang kami ng baril. Sa ngayon, ganun lang. Paano sa susunod? Dapat magdagdag ka pa ng mga tao na makakasama mo sa pag-alis-alis. Hindi na ho kailangan. Okay na ho sila, Pancho. Anong okay? 3 lang sila. Ang mga tauhan ni Facundo, higit sa 10. Anong laban ng 3 yun? Bumuntong hininga ako at sumandal sa backrest ng sofa at numikwadro. Galit sa akin si Don Facundo dahil sa hindi ko pagsuporta sa kanya noong nakaraang eleksyon. Pakiramdam niya itrenaydor ko siya. Medyo nahihiwagaan ako sa matandang iyon. Yun naman lagi ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya lagi siyang tinatraydor at iniisahan. Basta magdagdag ka ng mga tauhan. Hindi ako makakampante hanggat pinagbabantaan ka ng matandang iyon. Pinal na sabi ni Lolo Mati. Lo, kaano niyo ho ba kakilala si Don Facundo? Kuryosong tanong ko. Nagkabit balikat si Lolo Mati. Matagal na panahon na. Dati naman ay hindi siya ganoon. Nilamon lang siya ng galit niya, kaya siya naging ganyan. Lalo ako na-curious sa sinabi ni Lolo Mati. Ano ba nangyari sa kanya? Para kasing may malalim na dahilan na ang galit niya. Dati ay maayos naman ang pakikitungo namin sa isa't isa ni Don Facundo. Nagbago lang iyon noong huling eleksyon nang malaman niyang sa kalabang partido ako sumuporta at hindi sa kanya. Hindi ko alam ang buong kwento. Ang alam ko lang, may asawa yan si Facundo at may isang anak. Pero nawala ang asawa at anak niya nang itakas ng matalik niyang kaibigan. Matagal na palang may relasyon ng asawa niya at kaibigan. Ayun, nagalit siya sa mga ito. Napaawang ang labi ko sa ikinuwento ni Lolo Mati. May ganoon palang istorya si Don Facundo. Nasaan na ho ang asawa niya at anak? Namatay sa aksidente ang asawa niya, kasama ang kaibigan niya. Pero yung anak niya, hindi niya alam kung nasaan. Walang makapagsabi kung saan itinago ng asawa niya ang anak nila. Matagal na niyang hinahanap ang anak niya hanggang sa sumuko na lang siya. Unti-unti din siya nagbago at kung ano-ano ang mga illegal na negosyo ang pinasok. Tumangutang ako. Ngayon ay naiintindihan ko na ang puot at lungkot sa mga mata ni Don Facundo na nakita ko kahapon. May malalim siyang pinaguhugutan pero hindi pa rin sapat na dahilan iyon para maging masama siyang tao. Ako na ang tatawag sa security agency at magpapadala ng mga tao dito. Presenta ni Lolo Mati. Lo, wag na ho. Hindi ko kailangan ng maraming taong susunod sa akin. Sapat na sa akin sila, Pancho. O siya, ikaw ang bahala. Siguraduhin mo lang na hindi ka mapapahamak ha. Ngumisi ako. Yes, Lo. Tumayo na ako at nagpaalam na sa kanya. Kailangan ko nang pumunta sa office dahil may trabaho pa akong kailangan tapusin doon. Natambakan ako ng trabaho dahil 1 linggong hindi pumasok si Maricel at tuluyan na nga siyang nag-leave dahil kabuwanan na niya. Kaya naman kumuha ko ng bagong secretary pansamantala. Napangisa ako na sumagi sa isip ko ang bago kong secretary, ang malditong bunso ni Mang Elias. Naalala kong itsura niya kahapon. Halatang labag sa kalooban niya na maging secretary ko pero wala siyang magagawa. Ako ang boss. Boss, saan tayo? Tanong ni Pancho na nakaantabay na sa sasakyan. Paglapit ko sa kanya, binatukan ko siya. Tumawa naman ang dalawa. Rico, boss? Bakit? Takang tanong ni Pancho habang himas-himas ang ulo. Tatanong ka pa? Bakit mo sinabi kay Lolo nangyari noong isang araw? Nakapamewang nasit ako sa kanya. Boss, nagtanong po si Don Mati. Saka mairam na rin yung alam niya. Kung sakaling maulit ang nangyari at may nangyari sa inyo o sa atin, at least alam niya kung sino ang pwedeng salarin. Paliwanag niya. Bumuntong hininga ako. May punto naman siya. Tinapi ko siya sa balikat. Sige na, umalis tayo. Doon tayo sa opisina. Boss, hindi muna tayo dadaan sa sabungan? Tanong ni Pancho. Mamayang hapon na. Sumakay na ako sa sasakyan at binuhay na ang makina. Parang ganado akong pumasok ngayon sa opisina. Dati naman ay mas gusto kong dumaan muna sa sabungan bago pumunta sa opisina. At alam ko namang iisa lang ang dahilan kung bakit ako ginaganahan ng ganito. Ngumisi ako at umiling-iling sa kapinausad na ang sasakyan. Sumunod naman sa akin ang sasakyang lulan nila Pancho.
Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at ang babae pang iyon ang naisipan kong gawing secretary, pansamantala. Hindi sa wala akong tiwala sa kanya kundi wala akong tiwala sa sarili ko. Habang dumaraan ang araw na nakikita ko siya, tumitindi naman itong nararamdaman ko sa kanya. Alam kong hindi lang ito simpleng pagnanasa lang. Ang bala ko ay iwasan siya dahil sa laki ng agwat ng edad namin. Pero heto, imbis na iwasan siya, kinuha ko pa siyang secretary. Parang tinotorture ko lang tuloy ang sarili ko. Good morning, bossing. Bati sa akin ng malambing na boses ni Jenny. Sinulyapan lang niya ako at itinuon na ang tingin sa ginagawa niya. Inaayos niya ang mga papeles na nasa desk ko at nilalagay sa folder. Napaawang naman ang labi ko habang pinagmamasdan siya. Hindi siya nakasuot ngayon ng uniform niya sa store. Wala naman kasing uniform ang secretary ko at nakasibilyan lang siya. Pero ang suot ngayon ni Jenny ay nakakapagpakulo ng dugo ko. Simple lang naman ang suot niya pero ang lakas ng dating. Nagmumura din sa kurba ang katawan niya sa suot niyang high waist, blue skinny jeans na hapit sa mga hita at binti niya. Hapit na cotton blouse na puti ang pangitaas niya na nakatuck in at nagmumura sa suot niyang blouse ang malusog niyang dibdib. Nakadagdag pa lalo sa apil niya ang buhok niyang malinis na nakatali pa itaas. Mahina akong napamura nang tumalikod siya at bahagyang dumukwang. Nakaharap sa akin ng bilugan at matambok niyang pang-upo. Heto nga't nagwawalang alaga ko sa loob. Ang sikip na ng pantalon ko. Lang yung buhay to oh. Ano ba itong pinasok ko? Dapat yata iba na lang kinuha ko secretary. Nag-iwas ako ng tingin na lumingon siya sa akin. Bakit nakatayo pa kayo dyan, bossing? Magtrabaho na kayo. Anong oras na oh? Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Inuutosan mo ba ako? Boss mo ako ha? Ayos din talaga tong babaeng to eh. Ang lakas ng loob. Bukod kay Lolo Mati, siya lang ang naglakas loob na utusan ako. Hindi man lang natatakot sa akin. Kahit naman noong paslit pa siya, hindi siya natatakot sa akin. Yun na nga, boss. Bossin ko kayo. Pero late kayo. Ang sabi niyo, pasok niyo 8:30 na umaga. Anong oras na oh? Pasado 9:00 na. Ako nga wala pa 8:00, nandito na. Kulang na lang ay malaglag ang pangako sa sinabi niya. Talagang nanermon pa. Sorry ho, ma'am. Nag-usap pa kasi kami ng lolo ko kaya nalate ako. Pasensya na ho, hindi na mauulit. Sarkastiko sabi ko at tinungo na ang desk. Ngumuso naman siya pero may ibinubulong. Salamat kay boss. Dahil kung akong boss, tanggal ka agad. Dinig kong bulong niya. Napangisi na lang ako at napailing. Maldita talaga. Pasimple ko siyang sunundan ng tingin habang binubuksan ko ang laptop ko. Umupo na siya sa desk niya at kaharap na niya ngayon ang monitor ng computer. Napakagatlabi ako nang tumuon ang paningin ko sa dibdib niya at sa manipis na bewang. Masarap siguro sa kamay ang dibdib niya. Langya. Pumikit ako ng mariin at iniiwas na ang tingin kay Jenny. Nagigamanyakas na ako nito. Itinuon ko na lang ang atensyon sa laptop at sa mga papeles na nasa mesa ko. Pero parang may magnet si Jenny na hinahatak ang tingin ko sa kanya. Seryosong-seryoso siya habang nagtatype. Mabilis naman siyang matuto at nakukuha niya lahat ng mga itinuturo ko. Mabilis din siya kung magtrabaho. Sa huling angat ko ng tingin sa kanya ay nagtama ang mga mata namin. Mabilis ako nag-iwas ng tingin at kunwaring naging busy sa laptop. Dahil wala sa sarili, na-press ko ng madiin ang delete. Sa isang iglap ay naging blanco ang screen ng laptop. Nabura ang lahat ng files. Shit! Bulalas ko sabay kamot sa ulo. Bakit, bossing? Anyari? Tumayo siya at lumapit sa akin. Tumingin siya sa screen ng laptop kung walang laman. Dahil malapit siya sa akin, naamoy ko ang kabunguhan niya na lalo nagpawala sa halimaw na nasa loob ko. Hala, asan na yung files? Binuran niyo, bossing? Kumamot ako sa ulo. Aksidenteng napindot ko yung delete. Sumimangot siya. Bossing naman, pinaghirapan ko to eh. Di ko nga sinasadya. May kopya ka naman, di ba? Siyempre, meron. Good. Pahingi na lang ako ng kopya. Tapos i-delete niyo ulit ha? Di ko nga sinasadya. Finokus ko na lang ang sarili sa trabaho. Baka magkamali na naman ako. Sermonan pa niya ako. Parang siya ang amo sa amin dalawa eh. Inunod ko pataas ang dalawang braso at lumiyad. Nakakapagod din pala kahit nakaupo lang. Nakakaantok din. Wala pa akong makausap. Alangan mang kausapin ko si bossing ni oras ng trabaho. Sa store marami ako nakakausap. Tumingin ako sa gawin ni Boss Raymond.
Napatas ang kilay ko nang mahuli ko na naman siyang nakatingin sa akin. Mabilis lang siyang umiiwas ng tingin. Ilang beses ko na siyang nahuhuling nakatingin sa akin tapos mabilis siyang iiwas ng tingin. Bakit kaya? Baka may kailangan o kaya nagugutom. May kailangan kayo, bossing? Tanong ko. Sumulyap siya sa akin. Wala. Ngumuso ako. Wala naman pala pero bakit panay ang tingin sa akin? Nagugutom ba kayo? Kape gusto nyo? Aloko. Sige, pahingi akong kape. Anya na hindi na tumingin sa akin. Tumayo naman ako at pumunta sa maliit na sink na nasa loob din ng opisina. May coffee maker doon at ginawa ko na siya ng kape. Heto na bossing ang kape nyo. Maingat ko inilapag ang tasa ng kape sa desk niya. Thanks. Anya at dinampot ang kape at tumigop. Inantabayanan ko naman ang reaksyon niya. Baka kasi may reklamo siya sa lasa. Kuhang-kuha mo lasa ng kapeng gusto ko ah. Napangiti na ako. Talaga, bossing? Tumangutango siya. Araw-araw mo na ako ipagtitimpla ng kape. Gumuso ako. Basta ba, may dagdag ang sahod ko? Request ko. Natigilan siya sa paghigop at tumingin sa akin. Matamis na, ngumiti naman ako. Oo na. Yes, mabait naman pala kayo, bossing. Mukhang kayo na magiging paborito kong amo. Inuto mo pa ako. Ako lang naman ang amo mo. Sige na, bumalik ka na sa desk mo. Ngiti-ngiti na bumalik na ako sa desk. Ginanahan ako magtrabaho. Siyempre, may dagdag sahod eh. Jenny, mag-ready ka. Aalis tayo. Nagangat ako ng tingin kay Boss Raymond na isinusuot na leather jacket niya. Saan tayo pupunta, bossing? Takang tanong ko. May pupuntahan tayong exhibit. Kailangan ko ba talaga na sumama? Parang ayoko sumama. Ang init sa labas eh. Kunot noong tumingin siya sa akin. Siyempre, sekretary kita. Kailangan talaga kasama kita kapag may importante akong pupuntahan. Ngumuso ako. Oo nga pala, kasama iyon sa trabaho ko bilang secretary niya. Kinuha ko ang shoulder bag ko na nasa ilalim ng desk. Binuksan ko ito at kinuha ang compact powder. Sinipat ko ang mukha sa maliit na salamin. Hindi naman ako pawisan dahil the air ko naman dito sa loob ng opisina. Maayos pa naman ang kilay ko at intact pa rin ang winged eyeliner ko. Ganoon na rin ang pink lip tint ko na bahagya ng nagfe-fade dahil kumain ako kanina. Kaya kinuha ko lip tint sa bag at naglagay sa labi ng konti. Anong ginagawa mo? Tumingin ako kay Boss Raymond na nakapamewang na nakatingin din sa akin. Nagre-retouch. Kinuha ko naman ang suklay at sinuklay ang may kahabaan kong buhok. Parang mas maganda mag-ponytail ako dahil mainit sa labas. Ang suot ko ay tama lang naman. Naka-short sleeve blouse ako na off-white na nakatuck in sa brown pencil cut skirt ko na above the knee ang haba. Di mo na kailangan mag-retouch. Mga manok ang makakasalamuhan natin doon. Ngumuso ako. Kahit na, baka mami may gwapo doon tapos mukha akong haggard. Nakakahiya. Emeng sabi ko at itinali na pataas ang buhok. Nagkasalubong naman ang kilay niya. Anong gwapo? Walang gwapo doon. Ako lang ang gwapong pupunta doon. Wow, tas ng confident ni bossing ah. Ngingising-ngising sabi ko. Kung sabagay kahit may ibang gwapo doon, siguradong mangingibabaw pa rin ng ilang beses ang kagwapuhan niya. Matindi ang asim niya eh. Sinamaan niya ako ng tingin. Mukhang napipi ko na. Bilisan mo na. Inis na sabi niya at nauna nang lumabas ng opisina. Nagmamadaling niligpit ko naman ang mga gamit ko. Inilagay ko sa bag ang cellphone ko at cellphone ng office. Hindi ko rin nakalimutang magdala ng ballpen at notepad. Sunukbit ko na ang shoulder bag sa balikat at binitbit na ang iPad. Paglabas ko ng opisina ay nakita ko pa si Boss Raymond na nasa harap ng elevator. Bossing, wait lang! Tumakbo na ako palapit sa elevator. Pero si Boss Raymond ay parang bingi na hindi ako inintay at pumasok na sa elevator. Binalisan ko na lang ang takbo. Pero sa kasamaang palad ay nagkabungguan ang mga tuhod ko kaya ang ending, pumlakda ako sa tiles na sahig. Tumilapon ng iPad. Aray ko. Naiiyak na sabi ko habang dahan-dahan bumangon. Shit, ano nangyari? Malalaki ang hakbang na lumapit sa akin si Boss Raymond at dinaluhan ako. Umasquat siya sa harap ko. Nakanguwing hinimas-himas ko naman ang tuhod. Walang gasgas pero namumula at masakit. Ikaw kasi, sabi ko wait lang. Di mo naman ako inintay. Inis at naiiyak na sabi ko. Bumuntong hininga siya, tinawakan ako sa siko para alalayan akong tumayo. Bakit ka pa kasi tumakbo?
kasi iwan mo ako eh. Angal ko. Masakit na nga ang tuhod ko at parang naninisi pa siya. Bakit naman kita iiwanan ng sekretary kita? Mabagal ka lang talagang kumilos. Sinimangutan ko siya. Kitang nadapa na nga ako'y pagagalitan pa ako. Dinampot niya ang bag ko at ang iPad na tumilapon. Balik na muna tayo sa office para malagyan ng yelo yung tuhod mo. Magpapasayan. Wala na akong nagawa nang hawakan niya ako sa siko at giniyang pabalik sa office. Pagpasok namin sa office ay pinaupo niya ako sa couch. Inilapag niya sa mesita ang bag ko at iPad. Nangingiwing hinimas-himas ko naman ang tuhod ko. Mas namula ito ngayon. Pati siko ko nga ay bahagya na rin kumikirot. Naitukod ko rin kasi ito kanina. Pero wala namang gasgas at masakit lang. Bumalik sa harap ko si Boss Raymond at may dala ng ice pack. Umisquat siya sa harapan ko at dinampi na ang ice pack sa tuhod ko. Bahagya naman ako napangiwi sa pagdampi ng lamig sa aking balat. Nakaramdam ako ng pagkailang sa pwesto namin. Seryosong-seryoso siya sa ginagawa at nakafocus sa mga mata sa tuhod ko habang maingat niyang dinadampian ng ice pack. Ako na dyan, bossing. Akmang kukunin ko ang ice pack sa kamay niya pero mabilis niyang iniiwas ang kamay. Huwag ka magulo, steady ka lang dyan. Niya sa striktong boses. Wala na akong nagawa kundi hayaan na lang siya at labanan ng pagkailang. Mukhang bad trip na din siya. Namayani ang mahabang katahimikan sa loob ng opisina. Hindi ka kasi nag-iingat. Tingnan mo, pulang-pula yung tuhod mo. Sigurado magpapasa ito. Tila namang problemang sabi niya. Ngumuso ako. Sus, maliit na bagay lang iyan. Noong bata nga ako, lagi ako may sugat sa tuhod. Tumingin siya sa akin. Hindi ka na bata, dalaga ka na. Kaya dapat lagi ka nag-iingat sa mga kilos mo. Ano, masakit pa? Di na masyado. Inalayunan niya ang ice pack sa tuhod ko. Di na siguro iyan mamamaga pero sigurado magpapasa pa din iyan. Tumayo na siya at inilagay na sa sink ang ice pack. Tinignan ko naman ang tuhod ko. Medyo nagdadark na nga ang pagkapula ng tuhod ko. Malamang magpapantalon ako nito bukas.